Dahan-dahan ang aking hakbang na aking ginawa na lumabas ng kwarto. Kung alam ko lang na boses lang pala ng anak ko ang magpapagaling sa akin, sana inaraw-araw ko ang pagtawag sa kanya. Nang makarating ako sa kusina, dahan-dahan kong inunat ang katawan ko. Wala akong naramdaman na sakit sa ribs ko. Sa balikat ko kaunting sakit lang, pero kaya ko na siyang igalaw. Kaya tinanggal ko na ang cast na nakasuporta doon. Nagtimpla ko ng mainit na kape habang iniinit ang natirang ulam. Yung kanin ay ginawa kong sinangag at nagprito ng itlog para ulamin ko. "Oh God, what are you doing, Audrey?" Hysterical na wika ni Diego nang madat na niya akong inaayos ang pagkain sa mesa. Magulo pa ang kanyang buhok at halatang kakabangon pa lang at dumiretso kaagad dito. Gulat na gulat siya. Hindi siya sigurado sa nadatnan o namalikmata lang ba siya. Mukhang naalimpungatan pa yata. "Halika na, kumain na tayo." Saad ko. "Ikaw naghanda lahat ng to?" Hindi makapaniwala na saad niya. Tumango ako. "Pero hindi ka pa magaling." "Ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo?" Nakasimangot na sambit ko. "Magaling na ako, kaya ko nga nagawa ang lahat ng mga to. Halika na, kumain na tayo." Nanunukat ang kanyang tingin na umupo. Hindi kumbinsido sa sinabi ko. "Sigurado ka ba talaga na ayos na yung balikat mo? Hindi na ba sumasakit?" "Pwede naman ako ang gumawa." "Hindi naman ako gagalo ng kusa kung hindi ko pa kaya, Diego. Kung gusto mong makasiguro, pupunta tayo ng doktor para mapanatag ka." Pero hindi yun nangyari dahil tumawag si Danica. Pait akong napangiti nang magpaalam si Diego na kailangan niyang puntahan ng babae. Balisa siya, nagmamadali. Siguro may problema ang babae at kailangan siya. Hindi ako pumunta sa doktor. Bukod sa tinatamad ako na umalis, wala rin akong pera para ipamasahe. Nang makaalis si Diego, umakyat ako sa kwarto at nagkulong doon. Natatakot na naman ako na baka bumalik rito ang nanay niya at saktan ako. Hindi pa ako masyadong magaling. Hindi pa kaya ng katawan ko kung sasaktan niya ako. I did my daily routine. Bandang hapon ay nakatulog ako. Pagising ko madilim na, ngunit hindi pa rin umuuwi si Diego. Naghintay pa ako ng ilang oras ngunit wala pa rin siya. Nang makaramdam ng gutom, bumaba ako at naghapunan na mag-isa. 4 na araw ang lumipas, hindi pa rin umuuwi si Diego. Wala rin akong natanggap na text at tawag sa kanya kung saan siya. Hindi ako nag-alala kasi alam ko na magkasama sila ni Danica. Nakakalungkot lang kasi kahit text na hindi siya makauwi ng matagal, wala akong natanggap. Nagmamadali na dinampot ko ang cellphone sa ibabaw ng mesa nang tumunog yon, ngunit kaagading nawala. Galing ako sa banyo, naligo ako. Si inayang tumatawag at kanina pa pala niya ako tinatawagan. Bigla akong kinabahan kasi hindi naman nangungulit si inay na tawagan ako kapag hindi ko nasagot ang tawag niya. "Nay, may problema ho ba? Ang dami niyo kasing miss call." Bungad ko nang sagutin niya ang tawag ko. "Audrey, ang anak mo, na ospital." Nabitawan ko ang cellphone sa sinabi ni inay. Base sa boses niya, mukhang hindi maganda ang lagay ng anak ko. Dinampot ko ang cellphone sa sahig at sinabing uuwi ako. Hindi magkanda-ugaga na nagbihis ako. Sinigurado kong nakalak ang lahat ng pinto at bintana ng bahay bago umalis. Kinakabahan ako. Natataranta lalo na't wala akong masakyan papuntang bayan. Hapon na kasi at wala nang may gusto na lumuwas pa ng bayan dahil delikado ang daan. "Manang, may bangka ho ba na pwedeng makahatid sa akin sa kabilang bayan?" Tanong ko sa ali na kakarating lang galing sa daot. "Dante, may hahatid mo ba sa kabilang bayan tong asawa ni Sir De Silva? Mukhang nagmamadali." Aniya doon sa lalaki na binabaan niya ng bangka. "Hindi naman maalon, kaya may hahatid ko pa siya." Nabuhayan ako ng loob ng pumayag si Mang Dante na sumakay ako sa kanyang bangka na dimotor.
30 minutos lang nang makarating na ako sa kabilang bahay kung dito ako dadaan. Hindi kasi ako mapakali kung ipagbukas ko pa ang pag-uwi sa anak ko. May sasakyang pangdagat naman ang asawa mo, ma'am. Bakit hindi ka po nagpahatid sa kanya? Maya-maya ay tanong ni Manong. Wala kasi siya rito, Manong. Ayaw ko ring ipagkatiwala sa ibang sasakyan na yon para ihatid ako. May yate, jet ski at mga bangka si Diego. Pero ayaw kong makisuyo na gamitin yon dahil wala akong permiso galing sa kanya. Ni hindi nga niya alam na umalis ako sa bahay niya. Ang 300 na nakaipit sa luma kong wallet ang pinangbayad ko kay Manong. Ayaw pa sana niyang tanggapin. Naghanap ako ng mawiwidrohan ng pera. Ililista ko na lang ang mga perang nakuha ko sa card ni Diego nang hindi ko makalimutan. Nag-arkila ako ng tricycle papuntang San Teodoro. Magdidilim na kaya bumili ako ng lechon manok at kanin para sa hapunan namin ni Inay. Nag-text din ako kay Diego na umuwi ako sa amin dahil nagka-emergency. Nasaan ho ang room ni Dustin Salazar? Tanong ko sa nurse receptionist nang makarating ako sa ospital kung saan nakakonfine ng anak ko. Ward 8 sa 2nd floor. Malaki ang hakbang na umakyat ako. Halos takbuhin ko na ang hagdan para masilayan ang anak ko. Saglit kong nakalimutan na kagagaling ko lang sa natamo kong mga bali sa katawan ko. Nay, gulat na sinalubong ako ni Inay. Halata sa kanyang pagod at pag-aalala sa nangyari sa apo niya. Naluluha na nilapitan ko ang anak ko. Nakaswero ang kamay at may nakakabit na oxygen sa kanyang ilong. Marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi at hinalikan yon. Bigla siyang nahirapang huminga habang ginagawa yung drawing niya. Dinala ko siya rito kaagad sa sobrang taranta ko. Sorry anak, hindi ko. Nay, napayo ko si Inay nang hawakan ko ang kamay niya. Walang may kasalanan, hindi niyo ho kasalanan. Alam naman natin ang sitwasyon ng anak ko. Pinaintindi ko kay Inay na hindi niya kasalanan ang nangyari sa anak ko. Sinisisi niya kasi ang sarili niya. Kung tutuusin, kasalanan ko to. Kasi sarili kong anak ay hindi ko maalagaan. Nagulat si Dustin, nagbadat na niya ako pagkagising niya. Panayang paghingi niya ng sorry kung bakit na-ospital siya. Todo paliwanag naman ako sa bata. 3 araw kaming namalagi sa ospital bago siya nakalabas. Sabi ng doktor, kung pabalik-balik ang ganitong senaryo, hindi na yon maganda sa kanya. Kaya kailangan niyang iwasan ng mga bagay na makakapagod sa kanya. Bumili ako ng electric fan para hindi siya mainitan sa bahay. Baka kasi isa yon sa dahilan. Ipinag-grocery ko at nagpasyal kami saglit bago umuwi sa bahay. Sinulit ko ang araw na alagaan ng anak ko habang nandito pa ako. Kasi hindi ko alam kung kailan ko ulit siya makikita at makakasama kapag nakabalik na ako sa isla. Danica's point of view. I heard Diego got married last month, kaya umuwi ako ng Pilipinas na hindi alam ng mga parents ko. It hurts, knowing that my love is married to someone else. Buong biyahe mulat ako. Hindi ako mapakali. Gusto ko nang makarating kaagad at makita siya. 10 taon mahigit na noong huli ko siyang nakita at nakasama para i-pursue ang modeling career ko sa US. At ito ang muling pagkikita naming dalawa. Kahit pagod at puyat sa biyahe, nagawa kong magmaneho papunta sa isla, kung saan sila naninirahan ngayon ng asawa niya. As usual, hindi nakalak ang kanyang bahay. Hindi pa rin siya nagbabago. Noon kasi bigla na lang akong darating sa mansyon nila, tapos natataon na wala siya. Ang nangyari, madalas niya akong naaabutan na tulog sa kanilang sala, o hindi kaya sa gazebo habang hinihintay siya. So he decided na hindi na lang ilock ang kanyang kwarto para kapag napadalaw ako at wala siya doon ako sa kwarto niya maghihintay. Napangiti na nilibot ko ng tingin ang buong bahay. This house, the design, the every detail. Ito ang gusto kong bahay balang araw kapag may asawa na ako. Sinabi ko yon sa kanya noon.
At may kopya pa ako ng design nito. Regalo niya sa akin noong debut ko. My heart pounding loudly for happiness. Finally, after a long time, nakita at nayakap ko rin si Diego. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi pa rin nagbabago ang mga tingin niya kung paano niya ako tignan dati. I missed you so much. But instead of answering, niyakap niya ako ng mahigpit. Ni hindi na niya naaalala na kasama niya ang asawa niya. Kumala siya ng yakap at pinagsalikop ang kamay namin. Dinala niya ako sa kusina at pinagtimpla ng mainit na tsoko, my favorite. Kailan ka pa dumating? Hindi ka man lang nagpasabi. Inilapag niyang mug at umupo sa tapat ko. I really missed you, Danica. Akala ko hindi ka na babalik dito. Hindi ko pinahalata sa kanya na malungkot ako, na nasasaktan ako because I am not his wife. Akala ko nga rin eh. I chuckled. Hindi alam ng parents ko na umuwi ako ngayon at dito kaagad ako dumiretso. Why? He uttered. Maliit akong ngumiti. Ngayon ko lang kasi nabalitaan na kasal ka na pala. Malat ang boses na wika ko. Umawang ang kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay biglang lumungkot at hindi makapagsalita. We're friend. Alam ko may kasalanan ako sa'yo na nasaktan ka sa pag-alis ko noon, but bakit ang bagay na to hindi mo pinaalam sa akin? Yumuko ako para punasan ng luha na kumawala sa mata ko. I know it was all my fault. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi niya ako sinundan sa US. Kung hindi siya nagparamdam sa akin pagkatapos ng araw na yon, tanggap ko naman yon. Pero ang sakit lang isipin na sa pagbalik ko, iba na ang babaeng kasama niya. Hindi na ako. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Pinasigla ko ang boses ko. For good na ang pag-uwi ko dito. At syempre, may isa pa akong pakay kung bakit nandito ako. Natawa ko nang magsalubong ang kilay ni Diego. I heard na may problema sa farm mo dahil ayaw mo naman na tulungan ka ng parents mo. Ako na lang ang tutulong sa'yo para gumaan naman yung trabaho mo. Iniiwasan ko na maungkat ang nakaraan sa aming pag-uusap. Hindi pa ako handa na sabihin yon sa kanya at baka hindi na rin siya interesado pa. Well, he is now married. Ngunit hindi ako makakapayag na maging masaya ang babae na yon. I don't like her at all. Unang kita ko pa lang sa kanya, napatanong kaagad ako sa sarili ko. Bakit sa dami ng babae, siya pa ang napili ni Diego? I admit, she is simple and pretty. She has a nice body. Pero bakit hindi na lang ako? Mas lamang naman ako sa babae na yon at mas bagay kami ni Diego. Dito ka na matulog. Malinis naman yung guest room. Aniya. Sa pananabi ko sa kanya, hindi ko na malaya na malalim na pala ang gabi. Napasarap ang usapan namin. Hinatid niya ako sa guest room. Yung maleta ko na nasa sasakyan ko at siya na ang nagkuha. Dala sa pagod at puyat, nakatulog ako kaagad. Ang plano ko, tulungan si Diego na maresolba ang problema niya sa farm niya dahil para na rin magkalapit kaming dalawa. Para makasama ko siya sa bawat oras kung saan man siya. Ngunit ang plano ko ay hindi umayon. Bukod sa tinakasan ko ang mga magulang ko, hinanap rin ako ng manager ko. May mga photoshoot akong naiwan doon. Pati yung runaway modeling na 5 buwan ko nang pinaghandaan, tinakasan ko. Nandoon ang buhay ko sa US, ngunit pinili kong umalis doon at manatili rito. Kahit harap-harapan na akong nasasaktan. Diego cared me. Kapag kailangan ko siya, walang pag-aalinlangan na puntahan niya ako. Sasamahan. Parang dati lang. Gayunpaman, hindi ko matatakasan ng realidad na kasal na siya at may iba siyang dapat unahin. Naiinis ako sa asawa niya. Ang amo ng muka, hindi makabasag pinggan. Ang bait pa. Yung kahit galit siya pero ang hinhin pa ring magsalita. What if saktan ko kaya siya para lumabas ang tunay niyang pagkatao? But I'm not like that.
Tumawag sa akin ng mommy mo. Nagpakawala si Diego ng isang malalim na paghinga at masuyo kong tiningnan. Nag-aalala sila sa'yo. Kung ayaw mo silang makausap kahit text man lang, magparamdam ka sa kanila. How can I disobey this handsome and caring man? Paano kung ayaw ko? I challenge him. Ako mismong maghahatid sa'yo sa parents mo. Sagot niya at muling ibinalikang atensyon sa trabaho. Everything was fine. Not until I get jealous sa treatment na nakikita ko kapag magkasama kaming tatlo ng asawa niya. Na para bang may kung ano sa loob ko na gustong magwala. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. I hurt his wife physically. Takot na takot ako pag uwi ko. Kasi baka magsumbong si Audrey kay Diego. Baka i-report ako sa pulis. Baka magalit sa akin si Diego at humantong sa awayin niya ako. Hindi ko yun kaya. Ilang araw din na hindi ako nagpakita kay Diego. Hindi ako pumunta sa farm at sa bahay niya. Nanginginig sa kaba na dinampot ko ang cellphone ko nang lumabas sa screen ang pangalan niya. Tumatawag siya. Hey, are you okay? Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. May nangyari ba? Mahinahon niyang sabi na nag-aalala ang tono. Nakahinga ko ng maluwag. Nang malaman na hindi nagsumbong si Audrey. Malaman na kaya ni Diego na anak niya si Dustin? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.